Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Bububungan po ang parada na kinabibilangan ng ating mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating Sandatahang Lakas sa pamumuno ng komandante ng Sandatahang Lakas at ang kanyang kalupunan. Mangyaring magsitayo ang lahat upang bigyang pugay ang watawat ng Pilipinas.
safety officer. Kasunod naman ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue, di ba pa, espesyal na operasyon. Naririto rin po ang National Capital Region Police Office kaysa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating mga komunidad. Sumusunod ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group, Explosive Ordnance Division, ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang the Guardians of the Highway. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue Forensic Group at Civil Disturbance Management. Tapat sa kanilang tungkulin, patuloy na ginagampanan ng Philippine Coast Guard ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at kaligayahan sa karagatan. Ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang ating soberenya sa loob ng karagatan sa klaw ng Pilipinas. Sa bawat akbang ng kanilang pagsatangan ng disiplina, lakas at kadaming likas ng bawat tagapangalaga ng ating bayan-bayan. Ipinamana sila ang mataas-antas ng profesionalismo at disiplina ng Coast Guardians sa kanilang pinakamataas na anyo seremonyal. Ipinapakita ng kanilang presensya at kakayahan ng Coast Guard na umakbong sa iba't ibang tungkulin mula search and rescue, pagpapatupad ng sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Punto Masna. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa operasyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ay ang pagtuon sa mga paalala at mga baging laban sa sunog. Ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang European Management Technology o BJMP ay isang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Itinatag sa Visa Republic Act 6975 noong taong 1991, mandato ng BJMP na tiyaking maayos ang pamamahala ng mga pulukan sa lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Sinusulong ng BJMP ang ligtas at pakataang pamamalakad sa mga pasilidad itan sa ilalim nito. Paunahin tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL na kasalukuyang sumasa ilalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Higit sa pagbabantay misyon ng BJMP na magsilbing tulay tungo sa pagbabago ng bawat PDL upang sila ay muling maging kapaki-pakinabang ng mamamayan. Sa bawat akbang ng mga kawali ng BJMP, hatid nila ang iwang pamamayan, pagkatalunan ng maasahan na buwan ng pamahalaan sa paghukom ng mas ligtas at mapagkalingang lipunan. Kinakatawan ng mga mahusay na sinanay and drug enforcement officers mula sa PIDEA Academy, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa iligal na droga. Sa loob ng 23 taon, pinaunahan ng PIDEA ang pagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga, at bilang pangunahing sabay ng pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga. Nagpamahalaga naman ang buong kahangalan ng disiplina. Bawat akbang tulungan na nakikisa ang kalukunan ng Bureau of Corrections sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Ipinamahalas nila ang matibay na panindigan ng ahensya sa tungkulin ng pangalagaan at baguhin ng persons deprived of liberty
Nariyan din ang kanilang watercraft asset, ang Regent Hall inflatable boat. Ani naman ang ating Bureau of Fire Protection, ang kanilang mga riders. Ang Emergency Medical Service. Ang DFP Rescue Truck. Naririto rin po ang PJMP Transport Vehicle. At ang PIDEA Multi-Role Tactical Vehicle. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas. Ang pambansang pulisya, ang manong baybay ng Pilipinas, kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Geo Management and Technology at Philippine Drug Enforcement Agency, ang Frontera Operations, maaasahan, mapangpapilalanan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kasabay upang mapanatili ang kaayusan ng iwasayan at nakagamaan sa buong para sa isang matagal na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Pitong kaganapan, pitong istorya ng kabayanihan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ating balikan ang mga kwentong ito ng paglalakbay ng Pilipinas tungo sa kalayaan. Sa ilalim ng pamumuno ng may pakpak, tagumpay nilang nakuha
ng Marso 1898, Ilocos Sur. Ang Ikis ni Candon o Sigaw ng Candon ay kinikilala bilang isa sa mga unang pag-aaklas ng ikalawang bahagi ng himagsikang Pilipino. Ika-25 ng Marso 1898, nang lusubin ng mga magigiting na Ilocanong Katipunero ang sentro ng Candon sa pamumuno ni Don Isabelo Abaya. Matagumpay nilang naalis ang puwersang Espanyol mula sa bayan at maitatag nila ang isang malayang republika. Bagamat muling nanumbalik ang mga Espanyol matapos ang 3 araw, ipinagpatuloy ng mga Ilocano ang pakikibaka para sa kalayaan mula sa mga kabundukan ng Cordillera. Isang masinabong palakpakan para sa karosa ng Ikis ni Candon. Labanan sa Alapan, unang pagwagayway at proklamasyon ng kalayaan, ika-28 ng Mayo hanggang ika-12 ng Hunyo 1898, Cavite. Naging sentro ang Alapan ng malawakang labanan sa Cavite at Laguna nang muling sumiklab ang himagsikan noong 1898. Nagapit ng mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo at iba pang general ang malaking puwersa ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagharang ng pagdating ng mga dagdag na balat tauhan. Bilang pagdiriwang ng tagumpay, ibinagayway ni General Aguinaldo ang bagong watawat sa kanyang himpilan sa Cavite de Puerto. Ang watawat na ito ay muling pinakita sa sambayan ng Pilipino nang ipaprama niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kanyang tahanan sa awit noong ika-12 ng Hunyo 1898. Isang masinabong palakpakan para sa karosa ng labanan sa Alapan. unang araw ng Hulyo 1898 hanggang ikalawa ng Hunyo 1899. Aurora. Mula unang araw ng Hulyo 1898 hanggang ikalawa ng Hunyo 1899, pinaligiran ng mga revolusyonaryong Pilipino
ang simbahan ng Baler upang mapasuko ang mga nagtatagong sundalong Espanyol. Sila ang mga tumangging maniwala na wala ng kapangyarihan ang Espanya sa Pilipinas, alinsunod sa Treaty of Paris. Inirespeto naman ni Pangulong Aguinaldo ang giting ng mga sundalong Espanyol at ang kanilang paninindigan sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagturing sa kanila bilang mga kaibigan matapos ang kanilang mayabang pagsuko. Ang pagkilalang ito ay patuloy na pinagmumulan ng magandang pagkakaibigan ng bayang Pilipinas at ang kaharian ng Espanya hanggang sa kasalukuyan. Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng Ang Pagkubkob ng Baler. De Nobyembre at ang Republika ng Negros. Ikalima ng Nobyembre, 1898. Negros. Dahil sa pagkadismaya sa ipinangakong reforma sa Biak na Bato, nagpasya ang mga may-ari ng lupa sa Visayas tulad ng mga Lacson, Araneta, Ramos at iba pa na suportahan ng Negros Katipunan para sa kalayaan. Ikalima ng Nobyembre nang kumilos ang mga revolusyonaryo. Gamit ang mga rifling gawa sa nimba at kanyon mula sa Nerolyong Sawali, napasuko nila ang mga Espanyol sa Silay at Bacolod. Nakamit nila ang kalayaan ng buong isla at binuo nila ang Republika ng Negros. Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng 5 de Nobyembre. Estado Federal de Visayas, ika-17 ng Nobyembre 1898. Iloilo, ika-17 ng Nobyembre 1898. Nagtipon-tipon ang mga revolusyonaryong Ilonggo sa bayan ng Santa Barbara upang ipahayag ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Itinaas sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Martin Delgado, pinuno ng himagsikan sa Panay. Ang watawat na naging sagisag ng kanilang pakikibaka ay matagumpay na naipustid mula Haro, Santa Barbara ng kabataang revolusyonaryo na sina Patrocinio Gamboa ng Haro at opisyal na katipunan na si Honorio Solinac. Sa giting ng mga revolusyonaryo, nagpasya ang mga Espanyol na tuluyang lisanin ang Panay noong Pasko ng 1898.
Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng 5 de Nobyembre. Sigaw ng Santa Barbara at ang Estado Federal de Visayas, ika-17 ng Nobyembre 1898. Iloilo, ika-17 ng Nobyembre 1898. Nagtipon-tipon ang mga revolusyonaryong Ilonggo sa bayan ng Santa Barbara upang ipahayag ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Itinaas sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Martin Delgado, pinuno ng himagsikan sa Panay. Ang watawat na naging sagisag ng kanilang pakikibaka ay matagumpay na naipuslit mula Haro pa Santa Barbara ng kabataang revolusyonaryo na sina Patrocinio Gamboa ng Haro at opisyal na katipunan na si Honorio Soliman. Sa giting ng mga revolusyonaryo, nagpasya ang mga Espanyol na tuluyang lisanin ang Panay noong Pasko ng 1898. Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng Sigaw ng Santa Barbara. Isang masigabong palakpakan para sa mga karosang